settings. Dito sa settings, ayan, makikita niyo lahat, marami pa. Dito ka maglalagay ng store details, makikita mo kung ano yung current na plan mo, kung ano yung binabayaran mong subscription kay Shopify. Billing, dito lahat mag-a-appear ng bill sa lahat ng apps and everything. Users and permissions, dito mo makikita kung sino yung may mga access and ano yung current na permission na meron sila. Kung meron kang staff, dito ka mag-add, or kung meron collaborator. Ang difference kasi ni staff and collaborator is mostly, like for example, nag-offer tayo ng Shopify as a service, tapos gusto lang natin one-time revamp, parang ganun, or one-time project, pwede tayo mag-add as mag-request access. Ito yung nakita nyo kaninang umpisa, yung request access. Siya yon. Dito siya mag-a-appear. Okay? Pag nag-request ka na ng access, makikita ni client or kung sino nag-manage na itong backend. Tapos ang staff naman, usually yung mga literal na staff na talaga ni client. Like yung nag-manage and everything. Pwede sila dito. Ayan. Maximum of 15. Tapos, payments, dito natin isi-set up yung payment. Huwag kayo malilito sa billing and payment ha. Usually kasi dito sila nalilito. Payments kasi, ito yung mga payment options na pwedeng gamitin ng mga customers para magbayad sa store mo. And ituturo ko rin yun. Checkout. Mga settings about sa checkout mo, importante na ibisitahin mo to. Customer accounts. Ayan, more settings about your customer accounts. Pwede mo tong i-explore. Self-explanatory na yan lahat. Ang i-explain ko lang sa'yo later is yung about pag-set up ng payment and shipping and delivery. Dito rin tayo mag-set up ng shipping, taxes and duties. Hindi ko yan i-discuss kasi dapat ang nakakaalam niyan is si client. Locations. Dito mo i-edit yung location mo. Gift cards. Markets, hindi rin natin to i-discuss pero napakaganda nito. Pwede akong gumawa ng separate na video for this. Yan, ito yung mga naka-install na apps sa'yo at saka mga sales channels. So, ang pinaka-default natin, meron tayong online store. Ano bang ibig sabihin ng sales channel? Sales channel is yung mga platforms or channels kung saan ka nagbebenta na nakakonect dito sa Shopify. So, kung gusto mo idagdag dito yung Facebook, Instagram, Pinterest, I believe, pwede na TikTok, Amazon, sa mga ganun. Or meron kang website, gumawa ka ng blog dun sa website mo. For example, ibang website aside dito sa Shopify. Tapos gusto mong ilagay dun yung link. Nilagay mo yung link, nakabenta ka. Sales channel din yun. So, mag-a-appear din siya dito. And lahat ng apps na in-install mo, nandito silang lahat. Para at a glance, nakikita mo kung ano yung mga naka-install na apps. Domains, dito mo ikakabit, ililink yung domain mo. Customer events, yung mga pixel ganyan. Kunwari nag-run ka ng mga events nga naman ang tawag doon. Like marketing, di ba Facebook meron siyang pixel. So dito ka siya. Brand, dito mo ilalagay yung branding mo. Ayan. Alam mo naman yung logos mo, ganyan. Primary colors, notifications, manage mo lahat ng notification dito. Ayan. Custom data, ito yung mahirap intindihin, so hindi ko siya i-discuss. Pero kung meron kayong something na gustong i-add dun sa website na hindi present at the moment, pwede nyo gamitin tong si MetaFields. Language. So dito makikita yung languages mo. Policies. Pwede ka dito mag-create ng policies using template. Ayan, ito yung store log from the time na inopen mo to. Okay? So far, yun na lang muna. Check nyo yung next video para umpisahan na natin mag-upload ng products.